Sinabihan nila akong diligan ang mga halaman at ay double lock ang mga pinto para akong kasambahay na maaasahan nila ngunit hindi dalhin. You're too old for long flights, Lola. Bantayan mo na lang ang bahay. Iyon ang sinabi nila bago sumakay sa kanilang malaking itim na van, tumatawa tungkol sa mga beach ng Greece at sariwang seafood. Hindi nila nakita ang mukha ko nang umalis sila. Hindi ako kumibo, kumaway lang. Ngunit kinaumagahan, nakita ko ang kanilang mga tiket sa eroplano sa aking mailbox, nasa sobre pa rin ang travel agency na walang selyo. Tinitigan ko sila ng buong minuto na para bang problema ng iba. Pag-alis sa loob ng 3 araw. Athens, 2 matanda, 2 bata, magkasamang upuan. Ang pangalan ko ay wala kahit saan. Siyempre, hindi. Dinala ko sila sa loob, inilagay sa mesa sa kusina, at nagtimpla ng tsaa. Yan ang ginagawa mo sa edad ko kapag may sumuntok sa dibdib mo. Gumagawa ka ng tsaa at hintaying tumigil ang iyong mga kamay sa panginginig. Pero hindi nila ginawa. Napailing sila nang abutin ko ang aking lumang address book nang mahanap ko ang numero para sa ahensya. Gusto kong kanselahin ang mga tiket na ito, sabi ko. Nagulat naman ang babae sa kabilang linya. Pwede ko bang itanong kung bakit, ma'am? Hindi, sabi ko, kanselahin mo lang sila. Nagkaroon ng katahimikan, pagkatapos ay isang magalang, halos natatakot, syempre. Isinulat ko ang confirmation number. Pagkatapos ay gumawa ako ng isa pang tasa ng tsaa. Umupo sa armchair kung saan ko ginagamit ang aking anak upang matulog at tumingin sa paligid ng sala. Nasa mantle pa rin ang litrato ng asawa kong si Paul, bata pa, nakangiti pa. Siya ay lumipas 20 taon na ang nakakaraan. Kung nandito siya, hindi niya hahayaang mangyari ito. Marami akong napuntahan sa bahay na ito. Isang asawa, isang nurse, isang sekretarya, isang kusinero, isang tagapag-ayos ng mga sirang laruan at mga wasak na puso. At sa huling dekada, si Lola lang, hindi si Helen, hindi si Nanay. Isang presensya sa background, nakamute at masunurin. Naisip nila na maupo ako ng tahimik at maghintay ng mga update. Mga larawan ng asul na kalangitan na ipinadala sa family chat. Ang mga mensahe tulad ng, "Nami-miss ka namin, sana nandito ka," alam na alam nilang hindi nila ako sinasadyang dalhin. Tinignan ko ulit yung mga cancelled na ticket. Tapos binuksan ko yung drawer kung saan ko tinatago yung passport ko. Ito ay wasto pa rin. Mayroon akong higit sa US $12,000 sa aking savings account, ilang libo pa sa mga bono. Walang utang. Walang umaasa sa akin. Hindi na. Nag-book ako ng flight. Athens, isang upuan, pasilyo. Pagkatapos, tinawagan ko ang aking kapitbahay na si Carol at tinanong kung didiligan niya ang mga halaman. Sure, hon. May pupuntahan, tanong niya. Medyo trip lang, isabi ko. Nag-impake ako ng isang maliit na maleta, komportableng sapatos, ang pinakamaganda kong scarf, at ang navy blue na damit na hindi ko pa nasusuot simula noong libing ni Paul. Hindi dahil sa kalungkutan, ngunit dahil ito ay naging matalas sa akin, at nakalimutan ko kung paano magsuot ng anumang bagay na nagparamdam sa akin. Noong gabi bago ang flight ko, umupo ako sa porch. Tahimik ang kalye. Naglaro ang malambot na hangin sa AV. Iniisip ko kung ano ang sasabihin nila kapag nalaman nila. Baka tumawag sila. Baka hindi nila gagawin. Wala akong pakialam. For once, hindi ako naiwan. Dumating ang umaga ng malumanay. Nilock ko ang pinto, nag-iwan ng note para kay Carol, at dahan-dahang bumaba sa hagdan, ngunit may layunin. Hindi ako lumingon. Sinulyapan ng ahente ng gate ang aking pasaporte, pagkatapos ay sa akin, at mumiti sa ganoong paraan na ginagawa ng mga kabataan kapag nakakita sila ng isang matanda na naglalakbay ng mag-isa. Enjoy your flight, ma'am. Hindi ako sumagot. Naglakad na lang ako, ang isang kamay ay nakahawak sa hawakan ng maleta ko, ang isa naman ay hawak ang boarding pass ko na parang shield. Halos 30 taon na akong hindi lumipad. Ang paliparan ay nakaramdam ng malakas, metal, lahat ng salamin at mga anunsyo at mga taong may gusot na buhay. Ngunit inilipat ko ito tulad ng pag-aari ko dahil ang pagpapanggap na nabibilang ka ay kalahati ng labanan. Iyan ay isang bagay na matututuhan mo kapag tahimik ka nang hindi nakikita ng napakatagal. Sa eroplano, umupo ako sa may pasilyo,
umupo habang ang iba ay naglalagay ng kanilang mga bag sa mga overhead bin. Nanatiling walang laman ang upuan sa tabi ko hanggang sa huling sandali. Pagkatapos, isang binata, nasa kalagitnaan ng 30 singsing sa kasal, tahimik na mga mata ang bumuntong hininga dito. Mahabang biyahe, tanong niya habang tumataksi kami. Tagal na, sabi ko. Umiti siya tapos iniwan akong mag-isa na ikinatuwa ko naman. Natulog ako halos buong biyahe. Yung tipong hindi malalim pero kailangan. Yung tipong pinipigilan na maging galit ang kalungkutan. Nang magising ako, nasa ibabaw na kami ng Mediterranean. Tumingin ako sa labas ng bintana. Walang katapusang asul. Iyon ang sandaling napagtanto kong ginawa ko talaga ito. Hindi ako naririto para mamasyal. Wala ako dito para sa mga larawan. Nandito ako dahil sinabihan nila akong huwag pumunta. Sa airport sa Athens, mas mabagal ang takbo ko. Iba ang init, maging sa loob. Sumakay ako ng taxi papunta sa isang maliit na pensyon sa isang gilid ng kalye. Walang magarbong, ngunit malinis. Nag-English yung babae sa desk at tinawag akong madam, parang may ibig sabihin pa. Pagdating sa kwarto, inilagay ko ang maleta ko sa tabi ng dingding at umupo sa gilid ng kama. Hindi ako umiyak. Nakatitig lang ako sa tiled floor ng matagal. Ang kalungkutan ay hindi palaging mukhang luha. Minsan nakaupo lang ito, iniisip ang lahat ng mga kaarawan at pista opisyal kung saan napangiti ka sa pagiging hindi gusto. Inubos ko ang gabing iyon sa paglalakad, hindi kalayuan, ilang bloke lang. Nakahanap ng maliit na panaderya. Nag-order ng tinapay at olibo. Mabait ang waiter. Hindi ako minadali. Dahan-dahan akong kumain nang hindi tumitingin sa phone ko. Walang naghihintay ng update mula sa akin. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Iba ang liwanag dito, mas malambot. Binuksan ko ang mga shutter at pinapasok ito. Pagkatapos ay gumawa ako ng isang bagay na hindi ko nagawa sa loob ng maraming taon. Naglagay ako ng lipstick, konti lang. Naging beige at apologetic ang shade na ginamit ko bago ang lahat sa buhay. Nagtanong ako sa front desk para sa mga rekomendasyon, hindi mga tourist spot sa isang lugar na tahimik, sabi ko. May isinulat ang dalaga. Subukan ng Anafiotica, sabi niya. Matanda na, napakapayapa. Kaya pumunta ako. Mga puting bahay, mga pasikot-sikot na eskinita, mga pusang natutulog sa mga pintuan, mga bulaklak at mga nabasag na kaldero. Ang lahat ay mabagal at matigas ang ulo. Naglakad ako hanggang sa sumakit ang paa ko. Pagkatapos ay umupo ako sa isang bench na bato at umiral lang habang dumaraan ang mga batang mag-asawa, masayang araw at maingay. Walang nakatitig sa akin. Walang nagsabi sa akin na matanda na ako. Walang nagsabi sa akin na bantayan ko na lang ang bahay. Naisip ko ang aking apo, si Amelia, 16 na palaging nagpapadala sa akin ng mga filter at mga larawan na nakalabas ang kanyang dila. Iniisip ko kung ano ang sasabihin niya kapag nakita niya ako dito. Malamang tumawa, baka umikot ang mata. Kinuha ko ang bag ko at kinuha ang isang postcard na binili ko kanina. Hindi ko naman planong magsulat, pero kusang gumagalaw ang mga daliri ko. Dear Amelia, hulaan mo kung nasaan ako. Greece. Ang dagat ay mas bughaw kaysa sa inaakala mo. Sana'y maayos ka. Mahal, Lola. Hindi ako sumulat sa aking anak o sa kanyang asawa. Hindi nila kailangang malaman. Ang post ay malapit sa isang cave. Ibinaba ko ang card, pagkatapos ay umorder ng kape. Ininom ito ng dahan-dahan, tulad ng ginagawa ng aking ina sa umaga kapag tahimik ang lahat. Nang gabing iyon, pabalik sa aking silid, napansin kong naghuhum ako, isang lumang himig. Isang Paul ang dating kumakanta habang nag-aahe. Hindi ko naisip ito sa loob ng maraming taon. Hindi ako bata. Hindi ako masyadong matapang, ngunit sa wakas ay nasa lugar na ako na gusto kong puntahan. Iyon ay binibilang para sa isang bagay. Wala akong balak makipagkita kahit kanino. Hindi iyon ang punto. Ngunit ang buhay ay may sariling kahulugan ng tiempo, at bihira itong kumonsulta sa iyo bago isagawa ang isang bagay. Nangyari ito sa almusal 2 araw pagkatapos kong dumating sa Athens. Ako ay nasa maliit na mesa malapit sa bintana, humihigop ng kape at buttering toast ng maihigit na pag-iingat kaysa sa kinakailangan.
Sa tapat ko sa katabing table ay nakaupo ang isang babae na kasing edad ko lang. Ang pilak na buhok ay nakatali sa isang walang katuturang tinapay, matalas ang mga mata sa kabila ng mga salamin sa kalahating buwan na nakadapo sa kanyang ilong. Masyado kang gumamit ng mantikilya, sabi niya, hindi masama. Tumingala ako, medyo natuwa. Mas mabuti kaysa masyadong maliit. Tumango siya. Patas. Iyon ang simula. Ang kanyang pangalan ay Rosalie, isang retiradong punong guro ng paaralan mula sa Lyon, naglalakbay mag-isa tulad ko. Balo, kaswal niyang idinagdag na para bang isa lang itong selyo sa kanyang pasaporte. Siya ay may ganoong tuyo, maputik na kumpiyansa na isinusuot ng ilang kababaihan na parang magandang pabango, hindi napakalakas, tahimik lamang na naroroon. Nagsimula kaming maglakad ng magkasama, hindi kalayuan, pamamasyal lang sa umaga sa mas tahimik na mga kalye. Nagustuhan ko ang paraan ng pagpansin niya sa mga bagay-bagay. Hindi ang mga palatandaan ng postcard, ngunit ang mga detalyeng dinaanan ng iba. Isang sirang shutter na pininturahan ng lila. Isang aso na natutulog sa tabi ng isang estatwa. Hindi niya sinusubukang kumuha ng anuman para sa social media. Tumingin lang siya. Tumingin talaga. Sa tanghalian, umupo kami sa ilalim ng terrace na natatakpan ng baging, humihigop ng malamig na puting alak. Nagkwento siya tungkol sa kanyang mga estudyante, ang mga manggugulo na lihim niyang nagustuhan. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking halamanan sa bahay, kung paanong ang mga kamatis ay hindi kailanman nagtutulungan kahit gaano ko sila malumanay na kausap. At ang pamilya mo, tanong niya. Huminto ako. Ayos naman sila, sabi ko. Iniisip ko lang na matanda na ako para maglakbay. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata. Sinabi nila sa'yo yon, tumango ako. Hindi siya nag-react, sumimsim lang siya ng alak. Nandito ka, sabi niya. So, nagkamali sila. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa kama at nakatitig sa kisame. Iniisip ang lahat ng taon na nanatili sa aking lane. Ang mga birthday party na niluto ko, ngunit hindi naupo para mag-enjoy. Ang mga paglalakbay na pinunduhan ko, ngunit hindi kailanman naimbitahan. Gaano kadalas kong sinabi sa sarili ko, busy lang sila, o kailangan ka rito. Pero hindi ako kinailangan. Hindi naman. Hindi lampas sa pag-aalaga, paghahanda ng pagkain, ang maaasahang presensya. Kinaumagahan, kumatok si Rosalie sa pintuan ko. Siya ay may isang mapa na nakatiklop sa ilalim ng kanyang braso at isang kislap sa kanyang mata. Florence, sabi niya. Hindi naman malayo. Noon pa man gusto kong makita ang Uffizi. Ikaw? Nag-alinlangan ako. Bakit hindi, sabi ko. Nag-book kami ng mga tiket sa tren ng hapong iyon. Dalawang babaeng mahigit sa 70 ang bumibili ng mga one-way na upuan tulad ng mga estudyante sa summer break. Nagtawanan kami tungkol dito sa hapunan, kahit na may kung anong naramdaman sa akin na masikip, tulad ng isang lumang kalamnan na hindi sanay sa paggalaw. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng mensahe mula sa aking manugang. Ilang linggo akong walang narinig mula sa kanya. Tiningnan mo ba ang Hardin? Kakaiba ang sistema ng sprinkler nitong mga nakaraang araw. Hindi kamusta? Walang kinasaan ka? Hindi ako sumagot. Sa halip, nag-impake ako, tiniklop ng may pag-iingat ang damit ng navy, binalot ko ang mga perlas, inilagay ang aking sapatos sa isang plastic bag, mga lumang gawi mula sa mga taon ng praktikal na paglalakbay. Mabagal akong gumalaw, hindi dahil sa edad, kundi dahil sa sarap. Sa sulok ng kwarto ko ay nakaupo ang isang maliit na florera ng mga sariwang daisis, regalo mula kay Rosalie, dahil para kang isang taong nagpapahalaga sa mga bulaklak nang hindi nangangailangan ng dahilan. Hindi siya nagkamali. Nang gabing iyon, inilagay ko ang telepono sa isang drawer at pinatay ito. Walang mga ping, walang mga alerto. For the first time in a long while, hindi ko naramdaman na may naghihintay na mapasama. Pakiramdam ko ay may umuusad, isang hakbang sa isang pagkakataon. Umalis ang tren papuntang Florence pagkalipas lang ng siyam. Magkatabi kaming nakaupo sa isang tahimik na kotse, ang aming mga bag ay nakalagay sa itaas namin, isang paper bag ng mga croissant sa pagitan namin. Nagbasa si Rosalie ng isang misteryong nobela sa wikang Pranses. Napatingin ako sa labas ng bintana. Ang kanayunan na gumulong, malambot at ginintuang, na tinahi ng mga ubasan at inaantok na mga bayan.
Parang painting na binili ng asawa ko sa flea market. Murang frame pero maganda sa loob. Sinabi niya na ipinaalala nito sa kanya ang mga lugar na hindi pa niya napupuntahan. Hindi ko akalain na makikita ko ito sa aking sarili. Hindi kami masyadong nag-uusap. Iyon ang aliw ni Rosalie. Hindi na niya kailangang punan ang katahimikan, hindi na siya nagtanong. Nang dahan-dahang umikot ang tren sa isang kurba, tumingala siya mula sa kanyang libro at inaalok sa akin ang huling croissant nang walang salita. Kinuha ko ito at mumiti. Sapat na iyon. Sinalubong kami ni Florence ng mainit na hangin at makikitid na kalye. Ang aming hotel ay luma at puno ng kagandahan, ang uri ng lugar kung saan ang elevator ay lumalamig at ang mga susi ay mabibigat na tanso na may mga leather foam. Ang aming silid ay may maliit na balkonahe na tinatanaw ang mga pulang bubong at mga linya ng paglalaba sa pagitan ng mga gusali. Gusto kong makita si Botticelli, sabi ni Rosalie, na inilapag ang kanyang bag sa kama, at baka isang bagay na katawa-tawa at mamahaling hindi ko kailanman isusuot. Ginawa namin pareho. Ang Uffizi ay masikip ngunit sulit ito. Nakatayo sa harap ng Birth of Venus, naramdaman kong mailumuwag sa akin. Hindi eksakto, mas katulad ng pagkilala. Yung feeling na hindi laging maingay ang kagandahan. Minsan ito ay tahimik, hindi maiiwasan, at hindi mo namamalayan na ito ay gumagalaw sa iyo hanggang sa maramdaman mo ang iyong lalamunan. Naglakad kami ng ilang oras pagkatapos, huminto sa isang cave kung saan nanligaw ang waiter kay Rosalie, at agad din siyang nanligaw. May paraan siya para gawin iyon na nagpaparamdam sa sarili na bata nang hindi nagpapanggap. Nainggit ako. Nang gabing iyon ay kumain kami sa isang maliit na lugar sa lumang bahagi ng ilog ng Arno, malayo sa mga tao. Pasta na may mantikilya at sage, red wine sa maikling baso. Mga tawa na mas madali kaysa karaniwan. Iba ka na ngayon, mahinang sabi ni Rosalie. Paano kaya? Mas matangkad kang umupo, hindi nakatupi. Hindi ko alam ang isasagot ko kaya tumango na lang ako. Maya-maya, pabalik sa kwarto at check the phone out of habit. 24 na hindi nasagot na tawag, 14 na mula sa aking manugang, ang iba ay mula sa aking anak na lalaki. Hindi ako nakinig sa mga voicemail. Nag-scroll lang sa messages. Nasaan ka? Ayos ka lang ba? May nangyari ba? Tapos may voice memo. Ang boses ng anak ko, pagod at pinutol. Mom, please call us. Nagkakagulo ang mga bata. Akala namin uwi na kayo. Napatitig ako sa screen, sinusubukan kong makaramdam ng kung ano. Galit, lungkot, guilt. Pero ang naramdaman ko ay ang distansya. Hindi kalupitan, espasyo lang, sapat na para makahinga. Kinabukasan, natulog si Rosalie. Naglibot ako sa isang tahimik na bahagi ng bayan, sinusundan ang aking ilong sa halip na isang mapa. Natagpuan ang isang tindahan na may mga palda ng lino at mga hikaw na pilak. Hindi binili, ngunit sinubukan pareho. Sa hapon, sumakay kami ng bus papuntang Fiesole, paakyat ng burol, malayo sa ingay, umupo sa ilalim ng mga puno, at pinagmamasdan ang lungsod mula sa itaas. Ito, sabi ko, hindi eksakto ang view. Ito ay nawawala. Tumango si Rosalie na parang alam niya ang ibig kong sabihin. Pagbalik namin, may message ulit. Anak ko ulit. Ma, sinasadya mo bang i-cancel ang bakasyon natin? Nakarating na tayo sa airport at di bale, tawagan mo lang. Nag-aalala kami. Pinatay ko na ang phone. Nang gabing iyon, habang naglalakad kami pabalik sa hotel, sinabi ni Rosalie, so, saan susunod? Napaisip ako sandali. Lisbon, sabi ko. Laging gustong marinig ang Fado Lev. Ngumisi siya. Tara na. Tinanggap kami ng Lisbon na parang matandang kaibigan, mainit, medyo magulo, at puno ng musika na hindi mo kailangang maunawaan para maramdaman. Ang mga bangketa ay kumikinang dahil sa pag-ulan kagabi, at maging ang hangin ay tila umugong sa tahimik na pagsuway, na parang alam ng lungsod ang isang bagay na nakalimutan ng iba pang bahagi ng mundo. Nanatili kami sa isang guest house na may mga blue shutters at tile walls. Ang aming silid ay may maliit na balkonahe na tinatanaw ang isang parisukat kung saan sinisipa ng mga bata ang bola sa pagitan ng mga kinakalawang na bangko. Matagal akong nakatayo doon noong unang gabi, pinapanood ang paglubog ng araw sa likod ng mga rooftop, nakikinig sa mga boses sa ibaba.
Malambot, mabilis na Portuges na parang hangin sa mga dahon. Hindi maganda ang pakiramdam ni Rosalie noong araw na iyon. Walang seryoso, mababa lang ang lagnat at masakit na mga kasukasuan. Walang anuman, sabay wave niya sa akin. Masama ako. Lumabas ka. Tingnan mo ang lungsod. Pero hindi ko ginawa. Sa halip ay dinalhan ko siya ng tsaa. Umupo sa tabi ng kanyang kama, nagbabasa ng malakas mula sa isang librong kinuha namin sa Florence. Isang mabagal, tahimik na hapon. Nakatulog siya sa kalagitnaan ng isang talata. Ang kanyang mukha ay mas mapayapa kaysa sa nakita ko noong mga araw. Naalala ko ang asawa ko sa ospital. Ang tahimik na paghinga, ang maliliit na kilos ng pag-aalaga na walang sinumang sumusulat ng mga tula, ngunit higit na mahalaga kaysa sa ano paman. May na-realize ako noon. Buong buhay ko ginugol ko ang pag-aalaga sa iba. Mga anak, apo, paul, kahit aso. Ngunit ito, nakaupo sa tabi ng kama ni Rosalie, nagbubuhos ng tsaa, sinusuri ang kanyang temperatura, hindi ito parang obligasyon, parang pinili. Nang gabing iyon, nagluto ako para sa amin. Walang magarbong. Itlog, tinapay, kamatis na binili ko sa isang tindera sa kanto na nakangiting parang mga matandang magkakilala. Kumain kami sa balkonahe, nakabalot ng mga alampay. Mas maganda si Rosalie, pabalik ang kulay, mas malakas ang boses. Salamat, sabi niya pagkatapos naming kumain. Para sa mga itlog. Para hindi umalis. Hindi ko alam ang sasabihin ko kaya tumango na lang ako at humigop ulit ng tsaa. Kinaumagahan, nagising ako sa tunog ng fado, ang nakakapanghinayang mapanglaw na musikang iyon na tila nagmula sa isang lugar na mas matanda kaysa sa kalungkutan mismo. Isang lalaki ang naglaro sa plaza sa ibaba. Ang kanyang boses ay pumutok sa mga lugar, ngunit hindi mahalaga. Nakarating sa akin ang kanta. Nakatayo ako sa balkonahe, nakayapak, naka-cross arms laban sa lamig ng umaga, at hinayaan ang musika na tumira sa aking mga buto. Sa oras na si Rosalie ay handa nang lumabas, ang lungsod ay ganap na nagising. Dahan-dahan kaming naglakad, nagpapagaling pa rin siya, nawala sa isip ko. Napadaan kami sa isang simbahan, bukas ang mga pinto nito, ang insenso ay kumukulot sa kalye. Hindi ako pumasok. Natanaw ko lang ang isang babaeng nagsisindi ng kandila, lumuhod, at pinagdikit ang mga palad niya na parang maihawak na marupok sa pagitan nila. Pagbalik sa guest house, binuksan ko ang phone ko. 5 bagong mensahe. Dear daughter-in-law na naman. Hindi ito nakakatawa, Helen. At pagkatapos, hindi kami sigurado kung ano ang sasabihin sa mga bata. At mula sa aking anak, nagawa mo na ang iyong punto. Ako ba? Ni hindi ako sigurado kung anong punto ang iniisip nila na ginagawa ko. Hindi na ako nagsalita simula nung iniwan nila ako. Pinanood ako ni Rosalie na nagbabasa ng mga mensahe. Hindi siya nagtanong, nagsalin lang ng tsaa at inabot sa akin ang tasa. Noong gabing iyon, nakakita kami ng fado bar na nakatago sa pagitan ng dalawang eskinita sa paglalaba. Walang menu, walang turista, mga lokal lang, kumakatok na baso, at isang babaeng may boses na parang kalawang na seda. Kinanta niya ang tungkol sa pananabik, tungkol sa pag-iiwan, tungkol sa pagbangon. Umupo ako doon, nakapikit ang mga mata, kakaiba ang puso. Hindi niya ako kinakantahan, pero naiintindihan ko ang bawat salita. Ang liham ay nakatiklop sa ikatlong bahagi, na dumula sa ilalim ng pintuan ng aming guest house minsan sa gabi. Walang selyo, walang sobre, pangalan ko lang ang nakasulat sa isang nagmamadaling pamilyar na kamay. Alam ko ito bago ko ito kinuha. Anak ko. Umupo ako sa gilid ng kama, hindi nabuksan ang sulat sa kandungan ko habang si Rosalie ay abala sa kanyang scarf sa salamin. Hindi siya nagtanong tungkol dito. Nakita niya rin ito. Ang paraan kung paano mo nakikita ang isang pasa na namumuo sa balat ng ibang tao, nakikita ngunit hindi sa iyo upang hawakan. Binuklat ko ng mabuti ang sulat. Hindi nagtagal. 3 maikling talata na isinulat na may parehong malamig na kagandahang loob na ginamit niya noong nag-fill out siya ng mga form na hindi namin naiintindihan ang ginagawa mo. Nataranta ang mga bata. Umiyak si Amelia. Akala namin naiinis ka lang, pero ito, iba na to. Kung gusto mo kaming parusahan, you've made your point. Umuwi ka na. Let's talk. Please, David. Iyon lang.
Hindi I'm sorry. Walang pagkilala na ibinukod nila ako sa paglalakbay na pinlano nila ng napakadali at walang dalawang pag-iisip. Concern lang sa itsura nito ngayong wala na ako, na para bang mas pinahiya sila ng kawalan ko kaysa nasaktan ako sa pagtanggi nila. Muli kong tiniklop ang sulat, inilagay sa drawer sa tabi ng aking kama at bumangon. Lumingon sa akin si Rosalie. So, nag-aalmusal ba tayo o nagluluksa lang sa mahinang pagsulat ng mga anak na nakakadismaya? Natawa ako. Nagulat ako nito. Kumain kami sa looban. Sinala ng sikat ng araw ang mga baging sa itaas, at pinalambot ng umaga ang amoy ng matamis na tinapay at matapang na kape. Nag-chat si Rosalie tungkol sa mga lokal na ruta ng tram, kung paano niya gustong bisitahin ang museo ng tile. Tumango ako, ngunit nasa isip ko pa rin ang sulat at ang katahimikan na sumunod sa aking pagkawala sa kanilang buhay. Ang totoo, hindi ako umalis para parusahan ang sinuman. Umalis ako dahil tapos na akong humingi ng upuan sa isang mesa na patuloy na lumiliit bawat taon. Ang mga kaarawan ay naging mga text message. Ang mga pista opisyal ay masyadong abala sa taong ito, marahil sa susunod. At ngayon, kahit mga bakasyon, ang mga masaya, ang mga pamilya, ay dumating na may tahimik na pag-unawa na hindi na ako kasama. Hindi ako tumigil sa pagiging ina o lola. Natigilan lang sila nang makita ako. Kinalaunan noong araw na iyon, mag-isa akong nakaupo sa isang batong pader sa tabi ng ilog. Dahan-dahang lumipad ang mga bangka. Nagtalo ang mga kalapati tungkol sa mga mumo sa aking paanan. Ang aking mga kamay ay nakapatong sa aking kandungan na parang tubig. Naisip ko si Amelia, 16 na, all bright eyes and too much eyeliner. Sa huling pag-uusap namin, tinanong niya ako kung paano magprito ng itlog. Tinawag niya akong egg whisperer. Hindi niya alam ang tungkol sa mga tiket. Hindi ko alam na kinansela ko ang buong biyahe. Akala siguro niya nakalimutan na nila akong imbitahin o sinabi kong hindi. Inabot ko ang phone ko at nag-type ng message. Sweetheart, I'm fine. I'm traveling. Hindi galit, hindi nagtatago, kailangan lang ng kaunting langit. Don't worry, love you. Pinindot ko ang send bago ko maisip ang sarili ko. Nadatnan ako ni Rosalie doon makalipas ang kalahating oras, bit-bit ang dalawang maliit na paper bag, pastis dinata, sabi niya. Hindi ka makakaalis sa Lisbon nang hindi sinusubukan ang mga ito. Tahimik kaming kumakain, pinapanood ang mga anino na humahaba. Nang gabing iyon, lumapit sa amin ang manager ng guest house na may pagtataka. Helen, Anya, tumawag ang iyong manugang. Nag-aalala siya. Hiniling niya sa akin na sabihin sa iyo. Namimiss ka ng mga bata. Tumango ako. Salamat. Nag-alinlangan siya. Gusto mo bang tawagan siya? Hindi. Mukhang hindi siya sigurado pagkatapos ay umalis. Nakatulog ako ng mahimbing noong gabing iyon, ang uri ng tulog na nakukuha mo kapag tumigil ka sa pag-asa na kailangan mo at nagsimulang pumili na maging buo. Kinaumagahan, ipinakita sa akin ni Rosalie ang dalawang schedule ng tren, isa para sa Madrid, isa para sa Seville. You pick, sabi niya. Tumingin ako sa labas ng bintana. Walang ulap ang langit. Ang kalye sa ibaba ay amoy ng mga inihaw na kastanyas at preno ng bus. Buhay sa kanyang hindi pinakintab na anyo. Seville, sabi ko. Tingnan natin kung ano pa ang sinabi nila na masyado akong matanda. Ang Seville ay parang apoy sa mga buto, hindi lamang dahil sa init, bagamat diniinan kami nito na parang mainit na kamay, ngunit mula sa buhay na pumipintig sa bawat eskinita, bawat bintana, bawat gabing tinig na umaalingaw sa mga kalsadang bato. Ito ay hindi isang lungsod na humingi ng pahintulot na makita. Ito ay simple, matapang, mapagmataas, walang patawad. Dumating kami ng bandang hapon. Ang aming hotel ay nasa pagitan ng isang panaderya at isang maliit na tindahan ng sapatos na amoy balat at alikabok. Ang silid ay katamtaman, ngunit ang balkonahe ay tinatanaw ang isang patio na may mga orange na puno. Ang kanilang pabango ay naghahalo sa malayong ugong ng isang flamenco na gitara. Tumingin-tingin si Rosalie sa paligid at sinabing, ang lugar na ito ay nangangailangan ng hikaw. Nawala siya sa banyo at lumabas pagkalipas ng ilang minuto na may mga silver hoop na sumasayaw kapag ginalaw niya ang kanyang ulo. Wala akong mapapantayan pero sinuklay ko ang buhok ko at naglagay ng lipstick.
Ang parehong tubo na nakita ko sa ilalim ng aking bag sa Athens. Ito ay halos walang laman ngayon at sa unang pagkakataon sa mga taon, naisip kong bumili ng isa pa. Nang gabing iyon, lumabas kami ng walang plano. Ang mga lansangan ay buhay, hindi sa maingay na paraan ng turista, ngunit sa paraan ng paghinga ng mga lumang lungsod pagkatapos ng paglubog ng araw. Sinundan namin ang tunog ng pagpalakpak at napadpad kami sa isang courtyard restaurant kung saan ang isang maliit na grupo ay nagsagawa ng flamenco. Hindi para sa mga tip, hindi para sa mga kamera, ngunit para sa bawat isa. Isang babae ang sumayaw, ang kanyang mukha ay hindi nakangiti o hindi rin nakapose, puno lamang ng isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita, presence. Na parang umiral siya ng buo sa sandaling iyon para sa kanyang sarili nang walang paghingi ng tawad. Hindi ko napigilang tignan siya. Sumandal si Rosalie, bumulong, mas matanda siya sa atin. Tumingin ako ng malapitan. Siya ay hindi bababa sa kalagitnaan ng 70. Tumama ang mga paa niya sa sahig sa lakas ng pangako. Nagpalakpakan ang mga tao. Hindi ko ginawa. Nanood lang ako, heart suddenly too full. Kinabukasan, binisita namin ang Alcazar. Ang mga pader nito ay nagkwento sa mga tale at arko. Naisip ko ang lahat ng mga kwentong nailak ko sa loob ko. Taon ng tahimik na pagtitiis, ng pagtulak pababa ng pagkabigo upang bigyang puwang ang tungkulin. Nilakad ko ang mga hardin na iyon na parabang kabilang ako doon. Walang pumigil sa akin. Walang tumawag sa akin na mahal o nag-alok na kunin ang aking braso na parang marupok ako. And for once, hindi ako nakaramdam ng fragile. Nang hapong iyon, nakaupo kami sa isang cave sa ilalim ng isang striped awning. Humigop ng limonada si Rosalie at binasa ang balita sa kanyang tablet. Pinagmasdan ko ang mga taong naglalakad. Doon ko nakita ang pamilya. 4 sila, 2 magulang, 2 binatilyo. Mukhang pagod ang ama. Bahagyang naglakad ang ina, hawak ang telepono. Naka-headphone ang babae. May dalang maliit na plastic bag ang bata. It should have been unremarkable, pero ang gupit ng babae, matalim, blonde, masyadong pamilyar. Napabuntong hininga ako. Hindi siya. Siyempre, hindi. Ngunit saglit, nakita ko ang silweta ng aking manugang sa estrangherong iyon at sumikip ang aking dibdib. Hindi dahil sa nasaktan, ngunit sa isang bagay na hindi ko matukoy. Lumipas ito. Pagbalik sa hotel, may nakita akong mensahe mula kay Amelia. Lola, nasaan ka ngayon? Ang iyong larawan mula sa Lisbon ay kamangha-mangha. Ipinakita ko ito sa aking guro sa sining. Sabi niya, napakaganda ng mata mo. Pwede ba kitang tawagan agad? Umiti ako, saka sumimangot. Hindi ako nagpadala ng litrato sa kanya. Rosalie. Naman. Binuksan ko ang phone gallery ko. Nandoon ako, nasa balkonahe sa Lisbon, ang isang braso ay nakapatong sa bakal na riles, nakatingin sa labas ng kalsada. Hindi ko naalala na kinuha niya. Hindi ko man lang natandaan na nakatayo ako sa ganoong paraan. Pero nandoon ako, hindi posing, hindi humihingi ng tawad, umiiral lang. Nag-type ako pabalik, Seville ngayon. Mainit at matigas ang ulo at puno ng magagandang ingay. Tatawagan kita bukas. Gusto mo dito? Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama at inisip ang lahat ng mga lugar na hindi ko pa napupuntahan dahil may isang taong kailangang manatili at hawakan ang lahat. Yung mga panahong sinabi kong, sige na. I'll be fine kahit hindi naman. Ang mga bakasyon na binayaran ko ngunit hindi ako naimbitahan. Ang mga kasalang tinulungan kong magplano ngunit nakaupo sa gilid. Pero ngayon, nandito ako sa Seville, nakasuot ng malambot na cotton nightgown na binili ko sa isang street vendor na tinawag akong Senora Valiente, ang matapang na babae. Pumikit ako at hinayaang lumutang sa bintana ang musika mula sa malayong radyo. Bukas sasayaw ako, hindi para sa sinuman, para lang maalala na kaya ko. Nagsimula sa isang tawag na hindi ko sinasagot. Tapos isa pa at isa pa. Pagsapit ng kalagitnaan ng umaga, muling umilaw ang screen. David, anak ko. Parehong pangalan, parehong numero, parehong katahimikan. Nang hayaan ko itong tumunog, nagkaroon ng 26 na tawag sa loob ng 2 araw. Sunod-sunod na voicemail. Wala akong pinakinggan ni isa. Hindi ako nagalit. Hindi na.
Katatapos lang magtanong na marinig. Nakabihis na si Rosalie nang lumabas ako ng banyo. Nakasuot siya ng malapad na brimmed straw hat at linen na damit na lumutang sa likuran niya kapag gumalaw siya. May palengke sa tabi ng ilog, sabi niya, at parang gusto kong tumawad. Dahan-dahan kaming naglakad roon, ang sandals ko ay kumakamot sa mga lumang bato, ang araw ay dinilaan ang batok ko na parang pilyong bata. Ang merkado ay buhay, hindi pinakintab, hindi na-curate, totoo. Mga lalaki na sumisigaw ng mga presyo, mga babae na tumatawa, mga bata na nakikipagsapalaran sa pagitan ng mga stall na may malagkit na mga daliri. Naramdaman kong may lumuwag sa aking dibdib, isang sinulid ang natanggal mula sa isang buhol na hindi ko alam na dala ko. Bumili ako ng scarf, dilaw, maliwanag na parang marigolds. Ito ay hindi isang kulay na karaniwan kong isinusuot, ngunit nakuha nito ang liwanag na parang pag-aari nito sa aking buhay. Habang si Rosalie ay nakikipag-ayos sa isang basket, umupo ako sa ilalim ng kupas na payong na may malamig na inumin at tinignan ang aking mga mensahe. Hindi ko alam kung bakit. Baka ugali, baka pag-asa. May voice memo, not from David this time, from Amelia. Mahina ang boses niya, hindi sigurado. Lola, I don't know if you'll hear this, but just wanted to say I miss you. Mom and Dad are kind of freaking out. They think you're trying to prove something, but don't think so. I think napagod ka lang sa pag-iiwan. Ako rin sana. Anyway, I hope you're safe. You look happy for that just look. I've liked that never seen me just seen. I've never seen that time. Kahit kailan hindi kita nakitang masaya sa litratong iyan, okay lang. Kahit kailan hindi kita nakita. Minuto. 2 beses ko itong pinakinggan pagkatapos ay muli. Nabasag ng huling pangungusap ang isang bagay. Kahit saglit lang. Bumalik ako sa hotel mag-isa habang si Rosalie naman ay naghahanap ng olives. Umupo ako sa gilid ng kama habang nasa kandungan ko ang dilaw na scarf. Pagkatapos ay kinuha ko ang telepono at tinawagan. Sagot ni Amelia sa pangalawang ring. Lola. Nanginginig ang boses niya. Naririnig ko ang ingay sa background, kumukulo ang isang takure, mga yabag ng isang tao sa tile. Nandito na ako, sweetheart. Oh, my God. Teka. Tumunog ang telepono. Isang pinto ang nagsara, tapos tahimik. I was starting to think you'd gone totally rogue, sabi niya, medyo nanginginig ang boses niya. Hindi bastos, sabi ko. Nakahanap lang ako ng isang bagay na nakalimutan ko na nawala ko. Ano? Aking sarili. Natahimik siya sandali. I get it, mahina niyang sabi. Sa tingin ko mas naiintindihan ko ito kaysa kay nanay at tatay. Naniwala ako sa kanya. We talked for 15 minutes about school, her drawings, a boy she liked but who don't like her back. Normal na bagay, mahalagang bagay. Pagkatapos ay nagtanong siya ng mabuti, babalik ka ba kaagad? Hindi ko pa alam, tapat kong sabi. Pwede ba kitang makita kapag nakita mo na? Siyempre, baby. Binaba namin. Gumaan ang pakiramdam ko. Hindi dahil naayos na ang lahat, kundi dahil may nangyaring totoo sa pagitan namin. At ang katotohanan, ang tunay na katotohanan, ay laging nagpapalinaw sa hangin. Bumalik si Rosalie na may pagtatagumpay na tingin at isang paper bag na puno ng mga olibo. Victory, deklara niya. Kinain namin sila sa balcony. Ang paglubog ng araw ay sinunog ang kalangitan na pula. I think they're starting to understand, sabi ko pagkaraan ng ilang sandali. Ang pamilya ko. Dahan-dahan siyang umunguya sa katumango. Tungkol sa oras. Hindi ako masyadong nakatulog ng gabing iyon. Hindi mula sa pagkabalisa. Mula sa isang bagay na mas malalim, isang pagbabago, isang bagong timbang, hindi mabigat, ngunit solid. Tulad ng sa wakas ay natagpuan ang sahig sa ilalim ng iyong mga paa pagkatapos ng pag-anod ng masyadong mahaba. Sa umaga, sinuot ko ang dilaw na scarf, walang dahilan dahil kaya ko. Ang Lisbon ay malambot at masakit. Si Florence maganda at mabagal. Ngunit ang Seville ay nagbigay sa akin ng init at kulog, inalog ang isang bahagi sa akin na hindi ko namalayan na nakulong pa rin sa paghingi ng tawad. At ngayon, na nakatali ng maayos sa aking lieg ang aking scarf at ang aking tiket sa kamay, sumakay kami sa tren papuntang Granada.
Humihingal si Rosalie. Hindi siya umuugong sa umaga. Anong okasyon, tanong ko. Nagtaas siya ng kilay. We're going to see the Alhambra. I ham for architecture. Napangiti ako, ikinulong ang aking mga kamay sa aking kandungan at pinagmasdan ang paglalabo ng kanayunan. Ang Granada ay mas tahimik kaysa sa inaasahan ko. Hindi tahimik, magalang lamang, na parang alam ng lungsod kung ano ang hawak nito at hindi na kailangang sigawan ito. Makitid ang mga kalsada, parang mga bulong na dumadaan sa pagitan ng mga gusali. Dala ng hangin ang halimuyak ng mga dalandan at bato. Nag-check-in kami sa isang maliit na inn na pinamamahalaan ng isang lalaki na mukhang pagod na tiyuhin. Ang aming silid ay may tanawin ng mga bubong at mga linya ng paglalaba. Yung tipong pananaw na nagsasabi ng totoo. Hindi na-curate, hindi pinakintab, totoo. Nang gabing iyon, mag-isa akong nakaupo sa terrace habang si Rosalie ay umidlip. I scrolled through endless messages, not to see what they said, but to remind myself na kaya kong tumingin at hindi mag-react. Ito ay isang kakaibang uri ng kalayaan, ang kakayahang pumili ng katahimikan. Ngunit isang mensahe ang nakatanggap sa akin. Ito ay mula kay David. Isang linya lang. Ma, nawala ka ba sa amin? Walang galit dito, wala ring guilt. Note lang, recognition siguro. Hindi ako sumagot. Instead, binuksan ko yung notebook ko. Binili ko ito sa Lisbon at wala pang nakasulat dito. Ngayon, sinimulan ko mga bagay na hindi ko pa nasabi ng malakas. Hindi ako palaging pagod. Napagod lang ako nang hindi ako makita. Sa tuwing tinatawag mo akong makaluma, napapalunok ako ng pangungusap na dapat kong sabihin. Naaalala ko pa kung paano ka tumingin sa 5 taong gulang nang bigyan mo ako ng isang bato na nakita mo sa bakuran at tinawag itong mahalaga. Ito ang huling beses na binigyan mo ako ng isang bagay dahil lang. Miss ko na tinatawag ako sa pangalan ko. Hindi ako umiyak. Nagpatuloy lang ako sa pagsusulat. Kinaumagahan, umakyat kami sa Alhambra. Hindi naging madali. Ang burol ay matarik at ang aking mga tuhod ay masakit. Pero nagpatuloy ako. Hindi para patunayan ang anuman, para lang makita ko ito sa sarili ko. At naroon ito. Mga arko at fountain at mga ukit na nakapagtataka sa akin kung ilang kamay ang gumawa ng batong ito. Ilang tao ang nakatayo sa parehong lugar na nag-iisip, kaya ganito ang hitsura ng kagandahan kapag walang nagmamadali. Kinuhanan ako ng litrato ni Rosalie na nakaupo sa isang bench na naka-frame ng liwanag at anino. Mukhang may naalala kang mahalagang bagay, sabi niya. Meron ako, sabi ko. Naalala ko na hindi lang ako ang taong naiwan. Nang gabing iyon, pabalik sa inn, nakakita ako ng voice message mula kay Amelia. Mahigpit ang boses niya. Lola, I think Dad is starting to realize something's really changed. He asked if I'd heard from you. Sabi ko, yes. Mukha siyang natakot, parang alam niyang hindi siya pwedeng humingi ng tawad sa mga bulaklak at umarte na parang walang nangyari sa kanya, hindi ka lang galit. Sana ayos lang iyon. It was more than okay. It was perfect, sagot ko na may kasamang litratong kuha ni Rosalie ng umagang iyon. Ako ay nakatayo sa tuktok ng burol, ang mga kamay sa balakang, ang Alhambra sa likod ko, ang aking mukha ay kalmado. Walang caption, picture lang. Sumagot siya ng may puso at wala nang iba na sapat na. Isinara ko ang aking telepono, humiga muli sa kama, at tinitigan ang ceiling fan na dahan-dahang umaalingaw sa itaas ko. Bukas, pupunta kami sa dalampasigan. Gusto ni Rosalie na makita muli ang karagatan. Sinabi kong, hindi dahil kailangan ko ang tanawin, ngunit dahil sa wakas ay nagkaroon ako ng puwang na gusto ko muli ang isang bagay. Sumakay kami ng maagang bus papuntang Fdiz. Sinabi ni Rosalie na ang hangin sa dagat ay gumawa ng mga kababalaghan para sa kanyang mga baga at sa kanyang postura. Nagustuhan lang yata niya kung paano ginulo ng hangin ang kanyang buhok at pinaramdam sa kanya na mahirap siyang pigilan. Mahaba ang biyahe, matigas ang mga upuan, ngunit hindi ko ito pinansin. Pinagmasdan ko ang landscape na patagin at lumawak, ang mga olive groves ay nagiging scrub at pagkatapos ay naging mga salt marshes, hanggang sa wakas ay lumitaw ang baybayin, malawak at bughaw at humihinga. Nakahanap kami ng guest house malapit sa lumang daungan. Amoy asin at lumang kahoy ang silid.
Mula sa balkonahe, natatanaw namin ang mga bangkang pangingisda na humihila sa takip silim, ang mga lambat na parang pagod na mga pangako. Matagal akong nakatayo doon, ang isang kamay ay nakapatong sa rehas, ang hangin na humihila sa aking manggas. Nang gabing iyon, naglakad kami sa dalampasigan. Ito ay mas tahimik kaysa sa inaasahan ko. Ang mga alon ay hindi dramatiko, steady lang, persistent. Kinuha ni Rosalie ang isang piraso ng sea glass at isinilid ito sa kanyang bulsa. Naglakad ako ng walang sapin ang paa, hinayaan ang malamig na tubig na dumampi sa aking mga daliri. May mag-asawa sa malapit, mas matanda sa amin, magkahawak kamay na parang mga teenager. Hindi sila nagsalita, naglakad lang ng sabay, nakalock ang mga daliri na parang sagot sa tanong na hindi na nila kailangan pang itanong. Umupo ako sa isang mababang bato at pinanood ang araw na natunaw sa abot tanaw. Sa isang lugar sa likod ko, umuungol na naman si Rosalie, ang parehong himig mula sa tren hanggang Granada. Lumutang ito sa hangin at may halong sigaw ng mga gul. Tumunog ang phone ko sa bulsa. Hindi ako gumalaw, hindi naman nagtagal, pero sa huli ay nabunot ko ito. Si David na naman. Pakiusap lang na marinig namin ang boses mo. Napatitig ako sa screen. Pagkatapos ay binuksan ko ang voice memo app at pinindot ang record. Hindi ko ito na-script. Hindi ako nag-rehearse. Nagsalita na lang ako. David, hindi ako galit pero nagbago ako. I spent most of my life waiting to ask, to be needed, to be seen. And I was, sometimes, but mostly it was the background to your lives. I don't say this to make you feel guilty. I say it because it's true. I love you. I always will. But I'm not coming back to the life or it will back to me. Isang babysitter o isang pangalan sa emergency contact form. Pinindot ko ang send. May ibinulong ang dagat na hindi ko masyadong masalin. Pagbalik ko sa guest house, nagbabasa si Rosalie sa tabi ng lampara. Tumingala siya. Ikaw ang nagpadala, tumango ako. Isinara niya ang kanyang libro. Ano ang pakiramdam mo? Tulad ng sinabi ko, sa wakas ang bagay na nilulunok ko sa loob ng 20 taon. Napangiti siya. About damn time. Nang gabing iyon ay nanaginip ako ng isang pasilyo, walang katapusan, na mailinya na may mga saradong pinto. Mabagal akong naglakad, walang sapin ang paa, sinisipilyo ng mga daliri ko ang bawat hawakan. At isa-isang bumukas ang mga pinto sa likod ko. Hindi ako lumingon. Kinaumagahan, walang tugon mula kay David. Ngunit may isa pang mensahe mula kay Amelia. Isang larawan. May iginuhit siya. Ako sa beach, scarf sa lig, buhok na tinatanggay patagilid. Mababasa sa caption na, mukhang naalala niya kung sino siya. Tinitigan ko ito ng matagal. Tapos lumingon ako kay Rosalie. Let's go dancing tonight. Napakurap siya. Nagsasayaw. Pinapayagan ba iyon ng iyong mga tuhod? Ngumisi ako. Matututo sila. Ang bar ay hindi para sa amin. Hindi naman. Tumibok ito ng enerhiya na masyadong bata, masyadong mabilis, masyadong tiyak sa sarili nitong bagong bagay. Isang na-convert na bodega malapit sa mga pantalan, puno ng madilim na mga ilaw, malakas na bass, at isang manipis na ulap ng pabango, pawis, at iba pang bagay na nakakapit sa mga pader, tulad ng kasaysayan na muling ginamit. Pero pumunta pa rin kami. Sinuot muli ni Rosalie ang kanyang silver hoops, maluwag ang buhok, lipstick precise. Sinuot ko ang dilaw na scarf. Hindi na ito nakapulupot sa lig ko. Itinali ko ito sa buhok ko na parang ribbon na kinita ko. Simple lang ang damit ko, malambot na cotton, luma pero malinis. Hindi ito sumigaw ng atensyon. Hindi naman kailangan. Parang hindi kami belong. Ngunit pagkatapos ay muli, ang pag-aari ay hindi kailanman naging mabuti sa akin. Nakahanap kami ng table malapit sa likod. Ang musika ay hindi flamenco. Ito ay mas bago, na sinasabayan ng isang beat na dumikit sa ilalim ng iyong balat at nagpagalaw sa iyong paa bago mo ito napagtanto. Siksikan ang sahig. Mga kabataang mag-asawa, nasa katanghali ang gulang ng mga turista, ilang mga lokal na sumayaw tulad ng ritmo na inutang sa kanila sa upa. Humigop ng inumin si Rosalie at tinapik ang paa. Pinagmasdan ko ang mga sumasayaw, kung paano sila gumalaw, kung paano sila tumawa,
kung paano ang ilan sa kanila ay na-miss ang beat ngunit walang pakialam. Isang lalaking nasa edad 60 na may baluktot na bigote at suot na sapatos ang nagpaikot-ikot sa isang babaeng kasing edad ko at pareho silang umisi na parang tanga. May nagbago sa akin. Pupunta ako, sabi ko. Tumingala si Rosalie. Saan? Nasa labas. Napakurap siya. Mag-isa. Tumayo ako, inayos ang scarf sa buhok ko at naglakad papunta sa sahig. Hindi ako naghintay ng partner. Hindi ako naghintay ng permiso. Nagsimula na akong gumalaw. Sa una, kakaiba ang pakiramdam, parang nanghihiram ng katawan sa iba. Naninigas ang aking mga paa, hindi sigurado ang aking hininga ay mababaw. Ngunit hinila ako ng beat pasulong, at ang mga taon ay nahulog na parang alikabok mula sa isang lumang Amerikana. Sumayaw ako, hindi maganda, hindi mahusay, ngunit ganap. Isang binata ang dumaan at bumiti, hindi ng uyam, tunay. Nag-offer siya ng kamay. Kinuha ko ito saglit, umikot ng isang beses, tumawa, pagkatapos ay bumitaw. Hindi ko kailangan na dala niya ang ritmo. Nagkaroon ako ng sarili ko. Maya-maya ay sumama sa akin si Rosalie. Sama-sama kaming sumayaw na parang mga mag-aaral sa isang reunion. Awkward, hingal, tuwang-tuwa. Nanatili kami ng 2 oras, pagkatapos ay 3. Nang sa wakas ay bumalik kami sa guest house, nakayapak at namumula, bumagsak kami sa kama na parang mga teenager na sumusulpot pabalik. Irresponsible iyon, sabi ni Rosalie, hinihingal. Alam ko. Nagustuhan ko. Alam ko. Nakahiga kami doon sa katahimikan, hinahabol ang aming hininga. Ang sakit ng tuhod ko. Ang aking likod ay mapupuot sa akin bukas, ngunit ang aking dibdib ay parang bumukas ng husto. Bago ako makatulog ay tinignan ko muna ang phone ko. Wala pa ring sagot mula kay David. Hindi naman ako nadismaya dahil may message na naman galing kay Amelia. Hindi alam ni Dad kung paano ka sasagutin. Binasa niya tuloy ang message mo. Pinaprint niya. Nakalagay sa kitchen table. Buong araw niya itong hindi ginagalaw. Nasisiraan ka na yata ng bait. Sabi ko sa kanya baka nahanap mo na rin. I miss you. I'm proud of you. I don't think I've ever said that before, but I am. Napatitig ako sa sinabi niya. Simple, tahimik, totoo. I typed back, I miss you, too. Sabihin mo sa tatay mo na hindi pa niya kailangang sagutin. Some truths take time to land. Tumugon siya ng isang emoji, isang maliit na answer. Napatawa ako nito. Ibinaba ko ang phone at tumitig sa kisam. Ang pamaypay ay umiikot ng tamad, hiniwa ang hangin sa mabagal, maingat na pagliko. Naisip ko ang dance floor. Sa sandaling bumitaw ako, kung paanong wala akong nagawang kakaiba. Hindi pa ako nakaakyat ng bundok o natuto ng bagong wika o umibig, ngunit may nabawi ako, ang aking kagalakan. At sa 72, nadama iyon bilang radikal bilang anumang bagay. Nakatulog ako sa pananakit ng mga paa, pagod na kalamnan, at pusong sa wakas ay pakiramdam ko ay pagmamay-ari ko na ulit. Umalis kami sa Cadiz ng madaling araw. Natulog si Rosalie isa halos lahat ng biyahe, ang kanyang ulo ay nakasandal sa bintana, nakakrus ang mga braso na parang isang babaeng kilala sa napakaraming tren para mag-abala sa ginhawa. Hindi ako nakatulog. Pinagmasdan ko ang liwanag na gumagalaw sa field. Pinagmamasdan ang pagdaan ng mga bayan. Mga pangalan na hindi ko na maalala, mga lugar na hindi ko na babalikan. Hindi ako mapakali. Naghahanda ako. Barcelona ang aming huling hintuan. Wala sa amin ang nagsabi nito ng malakas, ngunit alam namin. Nakakita na kami ng sapat na lungsod upang malaman kung papahinto na ang isang paglalakbay. Kapag ang momentum na minsang nagtulak sa iyo pasulong ay naging mas tahimik, may naayos. Dumating kami pagkatapos ng tanghali at sumakay ng taxi, patungo sa isang tahimik na kalye malapit sa Elborn. Ang hotel ay maliit, ang silid ay payak, ngunit ang kama ay malambot at ang mga bintana ay bumukas ng malapad. Nag-unpack kami sa katahimikan. Maya-maya, naglakad kami, hindi kalayuan, sapat lang para maramdaman ang lungsod sa ilalim ng aming mga paa. Naalala ko ang sinabi ng aking apo minsan,
Pakiramdam ng Barcelona ito ay itinayo ng isang taong gustong magpinta gamit ang mga gusali. Hindi siya nagkamali. Ang gawa ni Gaud ay sumilip mula sa mga sulok na parang kalokohan sa bato. Ang mga kulay ay matapang, ang mga hugis ay imposible. Nagustuhan ko ito higit pa sa inaasahan ko. Naghapunan kami sa isang maliit na cave na nasa pagitan ng dalawang bookstore. Umorder ako ng isda. Rosali, sabaw. Ni isa sa amin ay hindi naubos ang aming alak. Magaan ang usapan, kalat-kalat, parang simoy ng hangin. Panahon, oras ng tren, sapatos, ngunit sa ilalim nito, ibang agos. Sa tingin ko pareho naming naramdaman ang katapusan bago ito malapit. Nang gabing iyon, pabalik sa hotel, umupo ako sa balkonahe na maisyol sa aking mga balikat at ang aking notebook sa aking kandungan. Mas mahaba ang listahan ngayon. Mga bagay na hindi ko nasabi ng malakas. Ikatlong pahina. Akala ko kung sapat na ang naibigay ko, lalapitan nila ako. Ngunit ang pagmamahal na binili ng sakripisyo ay laging inuupahan. Wala akong pakialam sa pagtanda. Naisipan kong madismiss. Kinailangan ko ng 50 taon upang mapagtanto na ang katahimikan ay hindi palaging lakas. Minsan ito ay takot lamang na binihisa ng pasensya. Hindi ko pinagsisisihan ang naging ina ko. Nagsisisi ako kung sino ako nawala para maging siya. Isinara ko ang notebook. Tumunog ang phone ko. Hindi si David. Hindi si Amelia. Ang aking manugang na si Laura. Ang mensahe ay mas mahaba kaysa karaniwan. Helen, nag-uusap na kaming lahat. Hindi na alam ni David kung paano ka maabot. Sa tingin niya ay mali ang sasabihin niya. Sinabi ko sa kanya na minsan mas mahalaga ang pakikinig. Hindi namin sinasadyang iwan ka. Alam kong hindi iyon makakapag-ayos, ngunit ito ang totoo. Nagplano kami ng biyahe na iniisip na mas madali para sa mga bata. Sinabi namin sa aming sarili na mas magiging komportable ka sa iyong edad. Ngunit dahil ito ay nagpapaalala sa amin ng aming sarili. Paumanhin. Hindi ako umiyak, ngunit nakaupo ako ng napakatagal. Ito ay hindi isang paghingi ng tawad na nagbubura ng anuman. Ito ay isang simula lamang. Kinaumagahan, nadatnan ako ni Rosalie na nag-iimpake. Nagtaas siya ng kilay. Uwi sa wakas? Tumango siya. Sigurado ka? Humigop siya ng tsaan niya. Well, oras na para ihagis mo ang huling suntok. Natawa ako. Wasn't a punch. More like the door opened. Umalis si Rosalie makalipas ang 2 araw. Nagyakapan kami sa station. Wala ni isa sa amin ang nagpaalam. Malapit na. Nang gabing iyon, mag-isa sa silid, umorder ako ng isang huling baso ng alak mula sa bar sa ibaba at umupo sa tabi ng bintana. Nasa mesa ang scarf ko, nasa may pintuan ang sapatos ko. Hindi pa ako tapos, pero pakiramdam ko puno na ako. Bukas, bibili ako ng tiket. Hindi bumalik sa bahay na sinabi nila sa akin na panoorin, ngunit sa buhay na sa wakas ay pinili kong bumalik sa aking mga tuntunin. Ang paliparan ay hindi gaanong parang paalam at mas parang isang paghinto. Wala akong iniwan. May dinadala ako pabalik. Ang sarili ko, siguro. O kung ano ang natitira sa kanya pagkatapos ng ilang dekada ng paghihintay sa katahimikan. Tahimik ang bayahe. Hindi ako nanood ng scene. Hindi ko binasa. Nakaupo lang ako sa ugong ng makina sa aking pag-iisip, pinagmamasdan ang lupa sa ibaba na lumiliit, patagin, naglalaho. Paglapag ko, walang naghihintay. Hindi ko inaasahan na magiging sila. Mas makapal ang hangin dito, mas tumahimik ang langit. Amoy ito tulad ng mamasa-masa na damo at overwatered hedges, isang pamilyar na uri ng nakalimutan. Sumakay ako ng cab. Bata pa ang driver, madaldal. Maikling sagot ko at dumungaw sa bintana. Ang mga kalsadang dumausdos na parang mga alaala na hindi ko na hiniling na maalala. Yung bakery na dinadala ko dati kay Amelia. Ang parke kung saan nabali ang braso ni David na nahulog mula sa mga monkey bar. Ang botika kung saan kami noon ni Laura ay magkatabi sa pagbili ng cough syrup at pregnancy test. Hindi sila masamang alaala. Malayo lang sila ngayon, parang sulat kamay ng ibang tao sa isang lumang libro. Eksakto ang bahay ko sa iniwan ko. Dinilig ni Carol ang mga halaman.
Malinis ang balkonahe. Madaling nakabukas ang susi sa lock. Sa loob, lahat ay nagpipigil ng hininga. Naglakad ako mula sa silid patungo sa silid, hinawakan ang mga bagay. Ang gilid ng sopa, ang chipped ceramic bowl sa mesa, ang larawan ni Po sa tabi ng fireplace. Walang gumagalaw, ngunit nagbago ang lahat. Hindi ako nag-unpack agad. Gumawa ako ng tsaa, umupo sa mesa sa kusina na nakabukas ang bintana. Hayaang bumalatay ang katahimikan. Tumunog ang phone ko. Isang mensahe mula kay Amelia. Nakauwi ka na ba? Nag-type ako pabalik. Makalipas ang 10 minuto. Pwede ba akong sumama? Hindi ako nagdalawang isip. Bukas ang pinto. Dumating siya sa 20. Walang seremonya, walang talumpati, isang mahaba at tahimik na yakap na nagsasabi ng higit sa magagawa ng alinman sa amin. Umupo siya sa tapat ko, nakasabit pa rin ang backpack niya sa isang balikat. Mas matanda siya kaysa noong umalis ako. Hindi sa edad, sa pangunawa. Nagustuhan ko ang iyong listahan, sabi niya. Pumikit ako. Aking listahan? Napangiti siya. Naiwan mong nakabukas ang notebook mo sa isa sa mga larawan. Binasa ko. Well, part of it see. Hindi ako na-expose. Naramdaman kong nakita ko. Gumawa rin ako, sabi niya, sabay abot sa kanyang bag. You inspired me. Iniabot niya ang isang maliit na spiral notebook. Ang unang pahina ay nagbabasa, tumanggi akong magmana ng tahimik. Ang paniniwala na ang mga babae ay lumalampas sa pagnanasa. Ang ideya na ang pagtanda ay bumababa. Ang ugali ng pagsasabi na ayos lang ako kapag hindi ako. Ang katahimikan na dumarating pagkatapos ng isang tao na sabihin sa iyo na sobra ka. Ang kahihiyan ay ipinasa tulad ng mga kasangkapan. Binasa ko silang lahat. Tapos tumingin ako sa kanya. Itong babaeng-babae na nanood sa akin na mawala at bumalik. Magiging okay ka rin, sabi ko. Tumango siya. Dahil naging kayo. We talked for hours about art school, her boyfriend, the way her mother still speak too loud kapag kinakabahan. Sa isang pagkakataon, inabot ko ang kamay niya. Alam mo, sabi ko, hindi pa tumatawag ang tatay mo. Tumingin siya sa ibaba. Natatakot siya. Sa akin. Sa kung ano ang naging kayo. Sa kung ano ang hindi niya pinakita sa sarili niya noon. Hindi ako sumagot. Tumunog ang doorbell. Tumingala si Amelia. Sila yun. Hindi ako gumalaw. I'll get it, malumanay niyang sabi. Narinig kong bumukas ang pinto. Muffled voices, then silence, then David. Humakbang siya sa kusina na parang sagradong lupa, pagod ang mukha, mas matanda. Tumingin siya sa akin na parang naghihintay ng pahintulot na magsalita. Gusto kong pumunta mag-isa, sabi niya. Pero nagpumilit si Laura. Lumitaw siya sa likod niya, magkahawak ang mga kamay. Walang makeup, walang postura, totoo lang. Hindi namin alam kung paano magsisimula, sabi niya. Tumayo ako. Nagawa mo na, sagot ko. Nagpakita ka. Isang hakbang pasulong si David. Hindi ko ginustong mawala ka. Hindi mo ginawa, sabi ko. Hindi mo na lang ako nakita. Tumango siya. I'm sorry. Hindi enggrande, hindi patula, tapat lang. Ito ay sapat na. Gumawa ako ng tsaa, sabi ko. May kasama pa sa kaldero. Umupo sila. Hindi bilang mga may-ari ng espasyo, hindi bilang mga taong humihingi ng kapatawaran bilang isang pabor, ngunit bilang mga taong sa wakas ay natanto na ang upuan sa mesa ay hindi sa kanila bilang default. Kinailangan itong kumita. Hindi sila nagtagal, 1 oras, baka mas kaunti. Sapat na oras para sa awkward na pagsipsip ng tsaa, masyadong maraming paghinto, at ang tahimik na gawain ng pagbuo ng bagong hugis sa pagitan namin. Hindi ko ito minadali. Hindi ko pinakinis ang magaspang na bahagi. Ipadama sa kanila ang tahimik na tinitirhan ko sa loob ng maraming taon. Hayaan silang umupo sa loob nito sandali. Nagsalita si Laura kaysa kay David. Siya ay palaging may. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi gaanong katiyakan ang kanyang boses, mas nakikinig sa pagitan ng kanyang mga pangungusap. She asked about the trip, about the places, the food, the people. Binigyan ko siya ng mga piraso.
Hindi ang kabuuan. Hindi niya deserve ang kabuuan. Hindi pa. Nang makaalis sila, nagtagal si David sa pintuan. Pwede ba? Nagsimula siya, pagkatapos ay tumigil. Do you want to come for dinner sometime? No big gathering. Basta tayo, ikaw at ako. Hindi ko sinabing, pero hindi ko sinabing hindi. Mukhang gumaan ang loob niya dahil doon. Pagkaalis nila, tahimik na naman ang bahay, pero hindi ganoon katahimik. Hindi yung malutong na pumuputok kapag huminga ka ng napakalakas. Ito ay isang mas malambot na katahimikan. Isang pause bago magsimula ang isang bagong linya. Nang gabing iyon, naupo ako sa balkonahe na may kumot sa aking kandungan, nakabukas muli ang notebook. Hindi ko ito naidagdag sa Barcelona. I think part of me knew I'd need space for this, for homecoming. Mga bagay na alam ko ngayon, isinulat ko sa tuktok ng isang bagong pahina. Hindi napapansin ng mga tao ang iyong pananahimik hanggat hindi sila nagkakaroon ng halaga. Ang pag-alis ay hindi katulad ng pagtakas. Maaari ka pa ring magsimulang muli sa 72. Ang ilang mga pinto ay hindi kailangang isara, mahina lamang ngunit mahigpit na isinara. Hindi nawala ang boses mo. Naghihintay na huminto ka sa paghingi ng pahintulot. Huminto ako, tinapik ang panulat sa papel, saka idinagdag, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa iyong sariling hininga. Isinara ko ang notebook, inilapag sa side table, at nilalanghap ang bango ng night jasmine. Dumating si Amelia kinabukasan. Walang babala, walang dahilan. Pumasok lang, sinipa ang kanyang sapatos, at sumalampak sa sopa gaya ng nakasanayan niya noong maliit pa siya. Nagdesisyon ako, sabi niya. Oh, nag-a-apply ako sa programa sa Berlin. Napatingin ako sa kanya. Kinakabahan ang mga mata niya, pero panay. Alam kong malayo ito, sabi niya. And mom's already freaking out, but need to do this. I need to go. Hindi ako kumibo. Dapat, sabi ko. Napakurap siya. Talaga? Huwag kang maghintay ng pahintulot, sabi ko. Mamimiss mo ang buhay mo. Napaawang ang kanyang bibig sa isang mabagal at malawak na ngiti. Alam kong maiintindihan mo. Nanatili siya ng ilang oras. Nagluto kami ng sopas. Nag-usap kami tungkol sa mga libro. Tanong niya tungkol kay Rosalie, natatawang sabi ko na sumayaw kami hanggang sa bumigay ang mga paa namin. Ikaw ay isang uri ng isang alamat, sabi niya, nanunukso. Hindi, sabi ko. Ako na lang sa wakas. Bago siya umalis, inabot niya sa akin ang isang maliit na sobre. Sa loob ay isang guhit, ang parehong beach mula sa Cadiz, ngunit may bagong figura na nakatayo sa gilid ng tubig. Ako, nakabukas ang mga braso, nakatagilid ang ulo sa dagat. Sa ibaba, isinulat niya, hindi siya bumalik pareho, at iyon ang punto. Tumingala ako. Nagkibit balikat siya. Ipapa-frame ko ito. Pagkaalis niya, inilagay ko ito sa tabi ng larawan ni Paul sa mantle. Naiintindihan niya sana. Kinaumagahan, nakatanggap ako ng sulat, totoong papel, asul na tinta. Sulat kamay ni David. Sabi nito, Mom, thank you for the tea, for letting us sit in the silence. I see it now. As don't expect to be forgiven, but I'd like to forgive. Not to erase anything, but to build something better, if you're willing. Walang deklarasyon, walang pangako, isang lalaki lang na natututong magsalita ng iba sa babaeng nagpalaki sa kanya. Tinupi ko ang sulat. Hindi ako sumagot. Hindi pa. Ang ilang katahimikan ay hindi nilalayong punan. Sila ay nilalayong parangalan. Hindi ako nakadinner agad. Hinayaan kong umupo ang imbitasyon. Lumipas ang mga araw. Tapos isang linggo. Nagdilig ako ng sarili kong mga halaman. Nagluto ako para sa sarili ko. Naglakad ako sa umaga. Hindi dahil pinaparusahan ko ang sinuman, hindi dahil gusto kong mag-alala sila, kundi dahil kailangan kong maramdaman ang hugis ng buhay ko nang wala sila. At ito ay isang magandang hugis. Hindi maingay, hindi dramatic, steady lang, marangal, akin. Sinulatan ako ni Rosalie ng postcard mula sa Marseille. Akala pa rin nila ako ay isang balo na mailihim na mana, she scribbled. Hayaan mo sila. Sa likod,
Isang sketch ng dalawang babaeng sumasayaw sa isang bar. Ang isa ay may dilaw na scarf, nakataas ang mga braso. Natawa ako nung nakita ko, ni frame, nilagay sa may bintana ng kusina. Tapos isang umaga, tinawagan ko si David. Linggo, sabi ko, 5 oras, magdadala ako ng dessert. Nagulat siya, nagpapasalamat, maingat, gaya ng nararapat. Pagdating ko sa bahay nila, binuksan ni Laura ang pinto. Hindi siya masyadong mabilis ngumiti, hindi umabot para sa isang yakap, tumabi lang at sinabing, pasok. Naglakad ako sa mga silid na parang panauhin, hindi tulad ng isang taong minsang narito bawat linggo. Ang mga pader ay may bagong sining. Ang mga kasangkapan ay muling inayos. Maging ang hangin ay kakaiba. Hindi ako nasaktan. Nabuhay sila. Ganoon din ako. Nasa hapag na si Amelia. Bumangon siya at hinalikan ang pisngi ko. Gumawa ako ng salad, bulong niya na parang shared secret. Huwag mong sasabihin kay mama kung masama. Umayos ako ng upo. Ang hapunan ay maayos, si Bill, medyo tahimik. Nagtanong si David. Nag-alok si Laura ng mga segundo. Nagbiro si Amelia. Simpleng sagot ko. Mas nakinig ako kaysa nagsalita. Pinagmasdan ko ang paraan ng pagsulyap sa akin ni David, na parang may sinusuri kung may mga bitak sa dingding. Sa pagtatapos, tumahimik siya. Ako, nabasa ko iyong notebook. Napatingin ako sa kanya. Anong notebook? Yung nasa counter na nasa litrato. Pinabasa ako ni Amelia. Nagtaas ako ng kilay. Ipinakita niya sa'yo. Sinabi niya na ito ay mahalaga. Nakita ko ang hindi mo sinasabi. That sounded like her. Hesitated, then added, it hurts. Good, sabi ko. Tumingala siya, nagulat. Good, ulit ko. Kasi ibig sabihin narinig mo na ako sa wakas. Marahan siyang tumango. Ginawa ko. Nag-clear throat si Laura. Marami kaming napag-usapan tungkol sa mga bagay-bagay at gusto naming gumawa ng mas mahusay. Hindi ako nandito para sa mga pangako, sabi ko. Nandito ako para tingnan kung nag-aaral ka. Tumango silang dalawa. Kinuha ko ang dessert. Lemon tart, hindi masyadong matamis, matalas lang para magising ang bibig. Saglit kaming kumain ng tahimik. Tapos sabi ni Amelia, may gusto akong basahin. Inilabas niya ang isang nakatiklop na pahina mula sa kanyang bulsa. Sarili niyang listahan ngayon. Medyo nanginginig ang boses niya. Mga bagay na gusto kong tandaan. Itinuro sa akin ng lola ko na ang pagkawala ng tahimik ay isang mabagal na uri ng kamatayan. Ang pagiging malambot ay hindi katulad ng pananatiling tahimik. Na ang mga kababaihan ay hindi utang ang kanilang lakas sa kaginhawaan ng iba. Ang pagmamahal sa isang tao ay hindi nangangahulugan na nagiging maliit para sa kanila, na okay na lumaki ang iyong lugar sa mesa at humingi ng bago. Pumikit ako ng mariin. Matagal na walang nagsalita. Maya-maya, tumayo si Laura. Nagsimula na siyang maglinis ng mga pinggan. Tumulong si David. Nagsalin si Amelia ng mas maraming tsaa at umupo ako, nakapatong ang mga kamay sa aking kandungan, pinapanood ang katahimikan. Hindi ang uri ng hindi komportable, ngunit ang uri ng kinita. Ang uri na ibinabahagi mo kapag ang mga tao sa wakas ay natututo kung paano hawakan ng tapat ang isa't isa. Pag-alis ko, hinatid ako ni David sa pinto. Napailing siya bago nagsalita. Alam kong magtatagal ito, sabi niya. I have time, sagot ko. Pagkatapos ay inabot ko ang aking bag, naglabas ng manipis na sobre, at iniabot sa kanya. Ano ito? A copy of the tickets, yung kinansel ako. Tinitigan niya ito. Iningatan ko sila, sabi ko, hindi sa kabila, sa katotohanan, para hindi natin makalimutan kung gaano kadaling burahin ako. Hindi niya binuksan ang sobre, tumango lang siya at inilagay sa bulsa. Hindi kami nagyakapan, ngunit nakatayo kami ng malapit, tulad ng mga taong maaaring balang araw ay magkakaintindihan ng hindi na kailangang ipaliwanag ang bawat pasa. Sa bahay, dahan-dahan akong naghubad, hinubad ang aking hikaw, tinupi ang aking scarf. Nakatayo ako sa salamin, pinag-aaralan ang mukha ko. Mas matanda, ngunit hindi pagod. Mas matalino, ngunit hindi malamig. May mga linya doon na hindi pa bago ang biyahe. Ngunit hindi sila mga bitak. Sila ay mga landas.
Mga ugat na ibinalik ko sa aking sarili. Bago matulog, nagsulat ako ng isang huling pahina. Mga bagay na hindi ko na hinihingi ng tawad. Gusto ng space, gusto ng higit pa, sinasabing hindi, tahimik na umalis, bumabalik ng mas malakas. At sa ibaba, sa maliit na script, I was never too old. I was just never asked if I still dream. Now I don't wait to ask. I go.